Matagal nyo nang requested ang topic na ito. At kung ikaw yung tao na madalas nabubuli, napagtitripan o ginagawang pulutan, dapat mapanood mo ito hanggang dulo. Dahil dito natin pag-uusapan ng mga dahilan kung bakit madalas kang pulutanin ng mga tao nang sa gayon ma-address mo ang totoong issue upang maiwasan mo ito. Hindi mo magugustuhan ang maririnig mo dito, ngunit kailangan mo itong mapakinggan. Hit the like and subscribe button and let's begin. What you tolerate once becomes permission. Tandaan mo lakan na ang tao hindi kanyan basta-basta babastusin, lalo na kung wala pa siyang ideya kung sino ka at anong ugali mayroon ka. Mga small disrespect muna ang gagawin niyan sa'yo upang tansyahin ang ugali mo at tolerance mo. Ngayon, kapag dinolerate mo o hinayaan mo lang ang mga small disrespect nila sa'yo, imbitasyon na rin yan na pwede ka palang bastos-bastusin dahil hinahayaan mo lang. They will start small and then go big. Nakukuha mo naman siguro ang punto niyan, lakan. Kapag binabastos ka na ng ibang tao tapos tinatawanan mo lang, delikado sa'yo yan, lakan. You are turning disrespect into entertainment. Someone crosses the line. May personal boundaries na natapakan sa'yo tapos tinawanan mo lang na para bang biro lang ito sa'yo. Kesyo dahil ayaw mo ng gulo, mali ang paraan mo dyan. Mas lalo kanilang pagtitripan sa susunod dahil hindi mo kayang tumayo sa sarili mong boundaries. You think you're keeping peace but you're lowering your value. Kaya kapag tinatawanan mo lang ang mga pambabastos sa'yo, huwag mo ring aasahan na seseryosohin ka nila. Malinaw ba yan? Needing approval kills respect instantly. Nauunawaan mo ba yan? Kapag uhaw ka sa approval ng ibang tao, magiging puppet ka nila. Sunod-sunuran sa gusto nila at sa standards nila. You will try to please them. You will always agree to them. And you overextend. Ngunit lakan, the more na naghahabol ka sa approval ng ibang tao, mas bumababa at mas bumababa ang tingin nila sa'yo. Respect comes from standards, not from being like. Over-explaining signals insecurity. Ibig sabihin, kapag masyado mong pinapaliwanag ang sarili mo sa ibang tao, nagmumukha ka ng insecure sa mata nila. At ang mga taong insecure, nagiging target ng mga taong nantitrip ng kapwa-tao. Confident people don't need to be understood by everyone. Hindi sila nag-over-explain ng sarili nila. Because the more you explain, the weaker you look. Naunawaan mo ba yan? Peace without boundaries becomes disrespect. Yan ang ipinapaunawa ko sa iyo kanina. Kapag alam mong binabastos ka na, hinahayaan mo lang, tapos tinatawanan mo lang. Bakit? Dahil takot kang kumprontahin yung tao. Kesyo dahil ayaw mo ng gulo. Ngunit kung hahayaan mo lang yan, sinasanay mo na rin sila na bastusin ka ng walang consequences. Kumbaga, if you don't correct behavior, it repeats. Kaya yung pag-iwas sa komprontasyon para lang makaiwas sa gulo
Minsan, hindi yan laging smart move dahil kapag hinayaan mo sila, parang sinasabi mo na rin na ayos lang, natapakan ka. Emotional reactions expose lack of control. Mabilis kang matrigger, mabilis kang mag-respond, mabilis masira ang composure mo. Pagpapakita yan na emotionally reactive ka. At kapag nakita yan ng tao, pagtitripan nila ang emosyon mo, lalo ka lang nilang ititrigger. Dahil tandaan mo ito lakan, if people can control your emotions, they can control you. Nauunawaan mo ba yan? Not everything needs to be exposed immediately. Ang mali kasi ng mga tao, ang bilis nilang mag-overshare sa ibang tao at mag-trauma dumping para lang maghanap ng validations. Ngunit maling-mali yan dahil parang ine-expose mo na agad sa kanila yung mga weaknesses mo na pwede nilang gamitin pabalik sa'yo. Nasusundan mo ba yan? Kumbaga, may hawak na silang armas laban sa'yo tapos binigyan mo pa sila ng bala. Unawain mo ito lakan. Trying to please everyone makes you respected by no one. Ibig sabihin, ang mga taong people pleaser end up wala lalong napi-please na tao. Bakit? You say yes to everything, you avoid disappointing people, and you sacrifice your own standards. Paano ka nila irerespeto ngayon kung ikaw mismo walang respeto sa sarili mo? Sabi nga nila, if everyone likes you, it means you stand for nothing. Ibig sabihin, wala kang pinaninindigan sa sarili mo, agree ka lang ng agree sa gusto ng ibang tao. Silence can build respect or destroy it. Napansin mo ba lakan? Kalimitang target nilang pagtripan ay yung mga tahimik na tao o yung sobrang iingay. Dalawa lang kasi yan. Uncontrolled silence means nervousness and controlled silence means power. Kaya kapag masyado kang maingay, nagmumukha kang clown. Kapag masyado ka namang tahimik, nagmumukha kang mahina. Dapat alam mo kung paano ito kontrolin. Boundaries without consequences are just suggestions. Kinompronta mo nga sila at sinabi mong ayaw mo ng ganito o wag nilang gawin yan. Pero wala namang nangyari sa kanila nung ginawa pa rin nila. People don't respect words, they respect outcomes. Kapag ginawa nila ang isang bagay tapos nasaktan sila, ang tendency niyan, hindi na nila uulitin yun. Because if nothing happened when someone disrespects you, they will do it again. Nakukuha mo ba yan? Kaya kung madalas kang mabuli sa school, sa trabaho o sa lugar nyo, tandaan mo, hinayaan mo silang gawin sa'yo yan. Ikaw ang dahilan kaya ka nabubuli. Hindi mo kasi kayang ipagtanggol ang sarili mo sa kanila. Kaya kung nagising ka sa video na ito, hit the like and subscribe button. I-comment mo na rin yung mga karanasan mo sa pambubuli para sa awareness sa iba nating lakan. This is our brotherhood and we have a mission. We have a movement. We don't chase validations. We chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.